Pag-uusapan muna natin yung mga taong mga nababaliw na dahil sa sobrang kasinungalingan. 'Di ba? Sino yung kaharutan ni BFF moderator na Net Kiambao doon sa mall OMG! na pinuntahan nila. Pagbanggit pa lang ng Dave, kumikita na po sila. Kikita na po sila. Kasi nga, ang daming manonood. Grabing revelasyon to, guys. Bago ang lahat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong mga kababayan, no? Mga katekram, mga kasolid B, mga kalabers. Nandito na naman po ang inyong lingkod. Walang iba, ako lang to. Okay? Upang makapagbigay ng panibagong chismis at bagong balita na napapanahon ngayon dito sa loob ng Tekram community. Okay? Kasi di umano, itong si Dave ay nakikipagharutan. Kanino? Aalamin natin yan. Oo, nakikipagharutan sa mall. Naku! Imbis na mag-aral, ang ginagawa, nakikipagharutan. Kanino? Okay? Kanino kaya? Naku po. Yan ang ating aalamin mamaya. Okay? Yan at iba pa mga isyo ang tatalakayin natin dito ngayon sa video na to. Kaya kung ikaw ay nakatutok dito, tapusin mo to hanggang dulo. Okay? So, let's go. Eto, pakinggan muna natin. Pag-uusapan muna na Okay, etong revelasyon ni Daisy. Nako, itong si Daisy talagang sinisira niya ang imahe ni Dave. Okay, pakinggan natin. Pakinggan natin. Pag-uusapan muna natin yung mga taong mga nababaliw na. Oh, nababaliw na daw yung kanyang mga kasamahan. Oo. Lalo na si Dave, nababaliw na daw. Naku po. Grabe ka talaga, Daisy, sa mga kasamahan mo, ano? Lalo na po si Stephen, nababaliw na daw. Sumugod ba naman sa live ko kahapon? Ayun. Nag-iiyak dun. Tapos magrereklamo kayo, ha? Na nasa thumbnail kayo na umiiyak, totoo namang umiiyak kayo. Okay? Tingnan nyo si Stephen, sa pangalang, na nagkukuble sa pangalang Wonderful Camping ba yon? Sumugod sa live ko, hindi napigilan. Diba? Hindi niya napigilan ang kanyang bugso ng damdamin. Sa sobrang asar, sa akin. Dahil nga totoo, yung mga sinasabi ko, natatamaan sila. Okay, tuloy tayo. Dahil sa sobrang kasinungalingan. 'Di ba? Sino yung Sa sobrang kasinungalingan daw ni Dave. Grabe talaga si Daisy, no? sino yung kaharutan ni Kaharutan. Yan. Eto guys, yung kaharutan. Ito pa lang si Dave, imbis na mag-aral, nakikipagharutan pala. Kanino? Doon sa matanda. Oo. Kanino nakipagharutan, Daisy? BFF moderator na Net Kiambao doon sa mall. Si Dave po ay nakikipagharutan dito sa matanda na si Nanit Kiambao doon sa mall. Imbis na mag-aral, nakikipagharutan daw. Ayon po yan kay Daisy. Okay? So siniraan na naman niya si Dave. Sinabi niyang nakikipagharutan si Dave dito kay Nanit Kiambao. Si Dave nakikipagharutan, 18 years old, nakikipagharutan sa matanda. Kakaiba na yan. 18 years old, nakikipagharutan. So tinuturuan ng mga matatandang to, itong si Dave na makipagharutan sa matanda. Daisy, baka sabihin mo, AA ka na naman. Baka sabihin mo, inedit na naman yung sinabi mo. Sinabi mo din talaga sa live mo. Na si Dave ay nakikipagharutan kay Nanit Kiambao. Ikaw na nagsabi, ulitin natin, ha? BFF moderator na Net Kiambao doon sa mall. Sino yung kaharutan ni BFF moderator na Net Kiambao doon sa mall na pinuntahan nila. Di ba? Pagbanggit pa lang ng Dave, kumikita na po sila. Kikita na po sila. Kasi nga, ang daming manonood. Yan ang ididibang natin ngayon. Pagbanggit ko pa lang daw sa pangalang Dave, kikita na daw ako. Kumikita na daw kami. Paano mo nasabing kumikita kami
kapag binanggit namin ang pangalang Dave. Ito talaga yung sobrang kahibangan na sinasabi. Ha? Ikaw talaga yung baliw. Akalain mo naman na sa pagbanggit pa lang, sasabihin mo na pagbanggit pa lang ng pangalan ni Dave, kikita na. Paano mo nasabi na kikita na? Di ba, ikaw mismo ang nagsabi kay Dave, ikaw mismo ang nagsabi na si Dave walang trabaho. Na si Dave hindi naman kumikita. Ngayon, kung sasabihin mo na pagbanggit pa lang sa pangalang Dave is kumikita kami o kikita na kami, bakit hindi mo sabihin kay Dave? Nabanggitin niya yung pangalang Dave para kumita siya. Sinabi mo yan na walang pinagkakakitaan si Dave, so bakit hindi mo ituro sa kanya? Nabanggitin niya yung pangalang Dave para kumita siya. Di ba? Kung sinasabi mo na pag binanggit pa lang namin yung pangalan dito ni Dave, kikita na kami. Wow. Sikat ba yan si Dave? Para kapag binanggit namin yung pangalan, kikita na agad? Ayan, ididibang ko lang po ito kasi hindi po totoo na kapag binanggit ko ang pangalan ni Dave, kikita ako. Hindi yan totoo. Okay, kasi kanina, hindi ako naka-live. Hindi ako gumagawa ng video. Oo. Trinay ko, baka sakaling kumita nga. Naglakad ako papuntang kanto para bumili ng sibuyas. Habang naglalakad ako, sa daan, binabanggit ko yung pangalang Dave. Pukin ng ina, kahit 5, wala akong kinita. Habang naglalakad ako, Dave. Utangin mo ka, Daisy. Hayop ka, sinungaling ka talaga. Bakit di 5, wala akong kinita? Mula sa bahay ko, papuntang tindahan, pagbili ko ng sibuyas, umuwi ako, pagbalik ko sa bahay, pukin ang ina mo, ni 5, wala akong kinita sa pagbabanggit ko sa pangalan ni Dave. Kala ko ba, babanggitin lang yung pangalan ni Dave, kikita na. Ina mo ka, sinungaling ka talaga. Ang inumin mo ka. Makapagsabi ka lang, masabi lang na si Dave, yung mahalaga yung pangalan ni Dave. Sasabihin mo na yan. Nabagbabanggitin pa lang yung pangalan ni Dave, kikita na. Ina mo, wala akong kinita kahit 5. Oh. Kahit ikaw, Daisy, try mo. Try mo habang nandiyan ka sa bahay, nagtatrabaho, banggitin mo yung pangalan Dave, wala kang kikitain. Kikita ka dyan sa pagtatrabaho mo dyan, sa amo mo. Pero sa pagbanggit ng pangalan ni Dave, habang nagtatrabaho ka, wala kang kikita. Mukha ka lang baliw. Animal na to? Hindi, sinubukan ko kasi kung totoo eh. Wala naman. Subukan nyo guys. Kasi sa akin hindi gumana eh. Subukan nyo. Pag may pupuntahan kayo, lalabas kayo, nasa bahay kayo, wala kayong ginagawa, banggitin yung pangalan Dave, tingnan natin kung kikita. Animal tong Daisy na to. Napaka-ilusyonada mo. Saan mo ba nakuha yun? Na kapag binanggit yung pangalan na Dave, ikikita na. Hindi nga guys. Sa katotohanan lang tayo. Hindi po kikita kapag binanggit yung pangalan na Dave. Walang kita dyan. Wag mo kaming iskamin. Scammer ka talaga, Daisy, no? Kahit kailan, scammer ka talaga, budol ka eh, no? Pagbanggit pa lang ng pangalan ni Dave, kikita na. Gaga. Yan ang lino na sinabi mo, ha? Kumikita na po sila. Kikita na po sa mall na pinuntahan nila. Ayan na. Pagbanggit pa lang ng Dave, kumikita na po sila. Diba? Kikita na po sila. Kasi nga, ang daming... Scam yan, guys, ha? Huwag kayo maniniwala. Scam yan, ha? Scam. Pagbanggit pa lang ng pangalang Dave, kikita na, kumikita na, scam po yan. Okay? Manonood. Okay, so, ang gusto niyang palabasin dito, na kapag binanggit daw ang pangalang Dave, marami ang nanonood. Kasi marami ang nanonood sa live ko eh. Umaabot ng 1,800, 1,000, 1,600. Kasalanan ko ba yun? Kung pinapanood ako ng tao,
Porke pinapanood o marami akong viewers o maraming nanonood sa akin, akala mo si Dave na yung pinapanood dahil kay Dave, dahil sa pangalan ni Dave. Kalokohan yan. Kung dahil sa pangalan ni Dave o dahil kay Dave, bakit nung nagla-live ka, nilalive mo si Dave, bakit walang nanonood? Bakit konti? Daisy, pakisagot naman. Tapos sasabihin mo, pangalan, bagitin lang yung pangalan ni Dave. Maraming nanonood. Sa'yo nga, kita na si Dave eh. Naka-live na si Dave eh. Bakit konti lang ang nanonood? Yun yung sagutin mo, Daisy. Patunayan mo na totoo na kapag binanggit ang pangalan ni Dave, kikita at marami na ang manunood. Patunayan mo yan, hindi mo nga mapatunayan sa channel mo mismo yan eh. 'Di ba? Ilang beses mo nang ni-live si Dave sa channel mo? Kunti lang nanonood, 'di ba? Umabot ba ng 1K? Hindi naman, 'di ba? Kahit ka 500, di umaabot, 200 lang, 'di ba? Ano yung sinabi ni Dave? 272. Hindi man lang umabot ng 300. Oh, paano mo nasabi na dahil kay Dave? Kaya maraming nanonood sa akin. Gaga ka ba? Maraming nanonood sa akin kasi yung mga sinasabi ko dito is my sense. Hindi katulad ng mga sinasabi mo, sinasabi ni Dave, walang ka-sense. Tanggapin nyo yan sa sarili nyo. Ha? Wonderful camping, tanggapin mo sa sarili mo yan. Na mahihina talaga kayo. Porque maraming nanonood sa akin at nabanggit ko ang pangalan ni Dave, sasabihin nyo dahil kay Dave, dahil sa pangalan ni Dave, kaya maraming nanonood. Mga baliw pala kayo eh. Kung dahil kay Dave, di sana napatunayan nyo yan sa channel mo mismo, Daisy. Ha? Nung nilive mo, walang nanonood, di ba? So paano mo mapapatunayan yan ngayon? Nanonood ang mga tao sa akin dahil ako yung naka-live. Ako yung nandito. Ako yung nagsasalita. Dahil alam nila na totoo ang sinasabi ko. Na sinungaling ka at si Dave walang utang na loob. 'Di ba? Totoo ang sinasabi ko na itong si Dave ginamit lang si Tatay Tekram. Kabaliktaran na sinasabi nyo na si Dave ginamit ni Tatay Tekram, di ba? Kaya malabo yung sinasabi mo na banggitin pa lang ang pangalan ni Dave, kumikita na kami. Kumikita kami dito dahil nagre-reaksyon kami sa mga kalokohang pinagagagawa nyo. Sa mga kasinungalingan nyo at sa panloloko nyo sa tao. Ngayon, mangi-scam ka na naman. Dahil yung sinasabi mo na gamitin lang yung pangalan ni Dave, ikikita na, kalokohan yan. Scam yan. Ang lakas mo talaga mang-scam, Daisy, ano? Sige nga, banggitin mo nga ng banggitin si Dave. Ba't ikaw binabanggit mo si Dave dyan sa live mo? Bakit walang nanonood? Isipin mo nga yun, Daisy. Di ba? Bakit ikaw paulit-ulit ka binabanggit mo si Dave dyan? Pinapakita mo pa yung picture, nag-upload ka pa ng video ni Dave, nilalive mo pa. O ano nangyari? Bakit walang nanonood? Ba't mas marami pa rin nanonood sa akin kaysa sa'yo? Yan ang isipin mo, Daisy. Hindi makapagsabi ka lang na dahil sa pangalan ni Dave kaya kami kumikita. Kalokohang malaki yan. Okay? Dahil ang nanonood sa amin is mga katekram yan. Supporter ni Tatay Tekram. Pwede mo pang sabihin na dahil kay Tatay Tekram, kaya kami kumikita dito. Totoo naman, hindi namin itatanggi yun. At hindi ko itatanggi yun. Pero yung sasabihin mo na dahil sa pangalan ni Dave, dahil binabanggit namin, kikita na kami, isang scam yan. Malaking scam yan, malaking budol yan, napakabudol mo talaga. Baliw ka. Diba? So, meaning to say, yung mga tao na yun, tanga. Sasabihan mo pang tanga yung mga nanonood. Nung nakaraan, sabihin mo, makabiel yung nanonood sa akin. Tapos ngayon, sasabihin mo, makatanga. So, ibig sabihin, parang sinasabi mo, yung mga makabiel, tanga? Ay, kung hindi ka ba naman bobo at hindi mo iniisip yung sinasabi mo.
Ano yung sinasabihin mo nung nakaraan? Yung mga nanonood sa akin. 'Di ba? Sinabi nito nung nakaraan na yung mga viewers ko nanonood sa akin makabiel daw. Tapos ngayon sasabihin mo tanga yung nanonood. So, maliwanag na yung mga makabiel dyan na nanonood dito sa channel na to, sinasabihan po ni Daisy na tanga daw kayo. O yan ha. O, baka may mga nanonood na makabiel dito, sinasabihan kayo ni Daisy na kayo ay tanga. Yung mga tao na yun, tanga. O, Sabi po nila, di ba? Tanga daw po kayo ha. Siya po ang nagsabi niyan. Si Daisy mismo. Akalain mo naman kung hindi ka ba naman bobo. Kunti-kunti na nga lang yung mga makabiel, tasabihan mo pang tanga. Grabe ka. Kawawa naman yung mga taong naniniwala kay Biel ngayon. Imbis na dadami sila, mas kukonti dahil sinasabihan mo silang tanga. Maawa ka naman dyan sa mga yan kasi kunti na nga lang yung natitira na naniniwala o sumasampalataya o fans ni Biel, ni Dave. Tapos sasabihan mo pang tanga. Eh di kasama ka na doon sa tanga. Di ba? Oh. naiwan daw po ang ating Kuya Viel sa Boracay at nag-iiyak na daw po kami ni Ninong SM. So, Totoo naman nag-iiyak kayo. 'Di ba? Totoo naman nag-iiyak kayo. Si Wonderful Camping, si Stephen, na nagtatago sa pangalang Wonderful Camping. 'Di ba? Na sinasabi mong butike. 'Di ba pumasok sa live ko na sinasabi mong GC? Hindi nagtanga-tangahan doon, Bopols din. Sinabi ko na, GC pala ito. Ang sabi niya, tawag ko daw, GC daw yung tawag ko sa live ko. Hindi niya alam na ikaw ang nagpauso nun. Di ba? gaano po ba katotoo? Kayo po alam nyo ang katotohanan. Sana masabi nyo ang katotohanan para yung mga taong gumagawa ng kasinungalingan, mabigyan din naman sila ng sampol. Huwag nyo na kasing ipagkait o huwag nyo na kasing itago ang katotohanan na si Dave, kaya nyo tinatago, dahil hindi na nag-aaral, nakikipagharutan na lang sa mall. Ikaw naman na nagsabi niya na nakikipagharutan, di ba? Bakit? Wala bang mall sa Boracay? Di ba? Iniwan nyo sa Boracay, iniwan nyo doon sa mga matatanda na hinaharot ni Dave. Na nakikipagharutan kay Dave. Oo, pinangalanan mo pa yung Nanit Kiambao. Oo, nakikipagharutan kay Dave. Yung matandang Nanit Kiambao, nakikipagharutan sa 18 years old. Diba? Tama ba yon? Nakikipagharutan? Kilala sila ng mga taong nanunood pa din po sa kanila. Kilala ako ng mga taong nanonood sa akin. Hindi naman nila ako panunuorin kung hindi nila ako kilala. Ibig sabihin, kung maraming nanonood sa akin, mas kilala ako kaysa sa'yo. Huwag ka nang umiyak, huwag na kayong mainggit. Diba? Hindi naman po kasi sila kikita kung iba ang i-content po nila. Hindi ako kikita kung iba i-content ko. Napakita ko na dito. Yung iba kong content na marami akong views. 5.8 million. Laruan ko lang yun. Yung kinontent ko na yun. Katulad ng mga laruan ko na yan. Ayan o. Diba? Mga laruan ko lang yun na binibidyohan ko. 5.8 million. Anong sinasabi mo na kapag hindi ako kikita? Kapag hindi content si Dave? Diba? Nasasaktan lang kasi kayo dahil totoo yung sinasabi namin tungkol dito kay Dave. Na si Dave, ikaw na mismo nagsabi, nakikipagharutan sa matanda sa loob ng mall imbis na mag-aral. Napansin niyo po, lahat nagmula nung kinontent nila si Kuya Viel, matataas po ang views po nila. Wow! Kinontent daw si Dave, matataas ang views. Mas mataas pa nga yung sayaw namin eh. Sumayaw lang kami sa bahay ni Tech Porin. Umabot ng 200k. Yung content ko kay Dave, ilang views lang? 30, 20k. So paano mo nasabing mas mataas ang ni Dave?
Eh, mas mataas pa rin yung views ko. Sumayaw lang kami ng asawa ko. Na Bebe Labs. 200k yun. Yun yung pinakamataas sa ano. Huwag ka nga. Napakasinungaling mo. Patunayan mo muna dyan sa live mo, yung sinasabi mo na kapag binanggit pangalan ni Dave, kikita na. Patunayan mo muna. Sa inyo, sa live nyo, kay Tinoy, sa'yo, kay BJ. Ni isa sa inyo, walang makapagpatunay eh. Na pag binanggit pa lang yung pangalan ni Dave, kikita na eh. Wala, di ba? Na kapag pinakita nyo si Dave, maraming manunood. Paano nyo napatunayan yan? Paano nasasabi yan? Naiinggit kayo kasi sa akin, mas marami ang nanonood kaysa sa inyo. Diba? Ganun lang yun. Ang bilis po umangat ang mga views po nila. Di ba? Ang bilis daw umangat ng mga views namin. Siyempre kami to eh. Ang tanong sa inyo, nandiyan na si Dave. Kinokontent nyo si Dave. Nilalive nyo si Dave. Bakit hindi mabilis ang angat ng views nyo? Parehas lang naman tayong channel. Nasa YouTube. Di ba? Bakit hindi nyo mapatunayan mismo sa sarili nyo yan? Hindi yung porke mataas yung views namin, maraming nanonood sa amin, i-connect nyo sa pangalan ni Dave. Inantong mga to, mga buwisit kayo talaga. Ano yan? Porke mataas yung viewership namin, dahil kay Dave na naman? So bakit hindi nyo masabi, ma'am, na mababa yung viewers nyo dahil kay Dave? Ba't hindi nyo pinapansin yung viewers nyo, ba't mababa? Ang tanong, bakit mababa yung viewers nyo? Diba? Maka-Dave kayo? So dahil din kay Dave yan. Tapos sa amin, pag mataas viewers namin, sabihin nyo dahil kay Dave. Kayo nga, mababa ang viewers nyo dahil kay Dave, diba? Yun yung katotohanan. Mababa ang viewers nyo dahil kay Dave. Kami, mataas ang viewers namin dahil kay Tatay Tekram. Hindi dahil kay Dave. Diba? Ursula? Hindi yung papansin ninyo yung viewers namin kasi mataas yung viewers namin tapos sasabihin nyo dahil kay Dave. Pero hindi nyo masabi o hindi nyo mapansin yung mga viewers nyo. Bakit ang baba? Dahil kanino yan? Baka sabihin nyo dahil kay Tatay Tekram kaya mababa views nyo. Diba? Aminin nyo ang katotohanan na mababa ang viewers nyo diyan dahil kay Dave. Kami matataas ang viewers namin hindi dahil kay Dave, dahil kay Tatay Tekram. Gets mo ba? Yan to. Huwag mong i-claim na dahil kay Dave, ha? Gigigil ako sa'yo. Diba? Kaya doon po natutuwa sila. Ngayon, Doon po natutuwa. Kay Dave natutuwa. Nimal ka. Sinong natutuwa kay Dave sa ginawa niya? Hoy, lahat galit kay Dave. Kayo lang hindi. Gumisig ka. Kasi sabi mong natutuwa sila yung mga nanonood sa akin. At yung mga nanonood sa akin natutuwa. Yun hindi kay Dave, gaga. Kiniklaim mo na naman. Animal ka. Ako yung nagpapa-good vibes dito. Ako yung nagpapatawa dito. Tapos sasabihin mo dahil kay Dave. Inang yan. Ayos ah. Inan to. kung wala silang mai-content na Kuya Biel, Tingnan nyo. Dinadahilan si Biel. Dinadahilan si Dave. Dahil daw kay Dave na naman. Inang ina mo ka. Ha? Ako yung nagsasalita dito. Ako yung nagko-content dito. Ha? Ako yung bumabanat dito. Tapos sasabihin mo kay Dave. Dahil kay Dave. Ina mo ka. Bubo. wala naman pong manunood po sa kanila. Wala daw manunood sa akin. Inan to. Ikaw yung content ko dito. Tapos ako yung nagsasalita dito. Animal ka talaga. Wala daw manunood. Diyos mio ka. Kaya yan, kasi hodang magkalat sila ng kasinungalingan, gagawin nila for the content, for the revenue. Pero Wow! Coming from you. Ikaw nga yung nagkakalat ng kasinungalingan, di ba? Ikaw yung nagkakalat ng fake news. pera lang po. Ikaw yung nagkakalat ng fake news. Ha? Huwag kami.
talaga sila. O, inggit ka na naman. Kasi may sumusuporta sa amin. Sa inyo, wala. Gigil na gigil ka sa pera. Same kayo ni BJ Grabe. Grabe. Grabing inggit mo. Super grabe. Super grabe talaga yung inggit mo. Oo. Yung mga thumbnail po kasi nila, misleading. At saka, nakakasakit po sila ng damdamin. Nasasaktan ka pala eh. Tapos kunyari, hindi ka nasasaktan, patawa-tawa ka, no? Ikaw ang baliw. Yung tipong tumatawa ka dyan, pero nasasaktan ka pala. Baliw yung ganun. Yung tatawa ka, ha? Pero masakit pala, nasasaktan ka. Alam nyo na guys. Pag tumawa to, hindi totoo. Iyak tawa to, ibig sabihin, nasasaktan siya habang tumatawa. O di anong tawag sa'yo? Baliw ka. Tapos sasabihan mo kami yung baliw. Diba? Ikaw yung baliw, ikaw yung tumatawa pero nasasaktan ka. Diba? Anong tawag sa'yo? Baliw, diba? Nahawahan ka ni Wonderful Camping. Pero mo po yan, lalagyan nila ng umiiyak. Yung thumbnail nila, umiiyak si Kuya dahil naiwan daw siya sa Boracay. Ay magaling lang kami talagang gumawa ng thumbnail. Hindi katulad mo, di ka marunong. Tamad kang gumawa ng thumbnail. Ang importante sa'yo, makapagbigay lang ng chismis. Kasalanan ba namin yun kung hindi ka marunong gumawa ng thumbnail? Ina mo, pag-aralan mo. Kasi kami pinag-aralan namin yun, pinaghirapan namin yung thumbnail na yun. Na ngayon, porke marunong kaming gumawa ng thumbnail, kaya namin gumawa ng kahit anong thumbnail, tapos ikaw hindi ka marunong, tapos sasabihin mo ganun? Problema mo na yun. Di gumawa ka rin ng thumbnail, ganun lang kasimple. Ursula, hindi maiinggit ka. Wow, grabe naman po sila na magsalita po ng ganun. Andyan naman yung tao, ba't sasabihin nila na iwas Boracay? Para ano? Para pansinin sila ng mga tao? Kung hindi po tayo Para pansinin ng mga tao. Pinapansin talaga kami ng mga tao, ikaw ang hindi. Kunti lang pumapansin sa'yo kasi sino ka ba? Di ba? Kami lang yung pumapansin sa'yo. Ginagawa ka namin katatawanan dito kasi sinungaling ka, bobo ka pa. salita at hindi po natin itatama yung sinasabi po nila, baka isipin ng mga tao, totoo nga, kasi nanahimik po tayo. Kaya Totoo naman kasi nanahimik kayo. 'Di ba? Na dati, kung paano nyo ipagmalaki ang puki ng inang Dave nyo, at kung ano-anong pinagyayabang nyo, bakit ngayon wala na? Kasi wala na talaga. Laos na eh. Wala na kayong mahita, wala na kayong ma-scam. 'Di ba? Kaya alam ko yung mga galawan mo nung mga nakaraan eh. 'Di ba? Nagsasalita ka tungkol kay Biel para maawa o may maawa kay Dave. Para may magbigay na sponsor. 'Di ba? Kami, tapos sasabihin mo sa amin na banggitin pa lang namin yung pangalan ni Dave, kikita na kami. Ikaw nga, ginagawa mo ng kawawa si Dave eh. Paawa epic ka na eh. Pero hindi ka pa rin kumita, di ba? Yun ang masakit na katotohanan. Kasi alam ng tao, na nagpapaawa ka lang. Alam ng tao na ginagawa nyo lang kawawa si Dave. Para may mag-sponsor kay Dave o may maawa. Hindi naman kawa-awa yan si Dave. Tingnan nyo naman yung tsura. Diba? Paano magiging kawa-awa yan? Nakikipagharutan pa nga sa mall, diba? Si Daisy nagsabi niyan. pag-uusapan muna natin yung mga tao siya sa Boracay. Wow, grabe nila nang umiiyak. Yung Diba? Si Daisy nagsabi niya na pagharutan na, ayan papakarinig ko sa inyo. Tangalingan, diba? Sino yung kaharutan ni BFF moderator na Net Kiambao doon sa mall na pinuntahan nila? Kasi pilit nilang sinasabi na nakauwi na raw si Dave. At kung hindi pa raw nakauwi si Dave, sino daw yung kaharutan? Ito. Kaharutan ni Dave sa mall. Imbis na mag-aral, nakikipagharutan sa matanda. Pag-uusapan muna natin nakakasakit po sila ng damdamin.
Ay, kasalanan nyo yan. Kung hindi po tayo magsasalita at hindi po natin itatama yung sinasabi po nila, Walang tama sa sinasabi nyo. Okay, wala. Ano sinasabi nyo? Itatama yung sinasabi namin. Ginagawa nyo ngang mali yung sinasabi namin. Di ba? Sinasabi namin na si Tatay Tekram yung nagdala o nagpakilala kay Dave. Si Tatay Tekram ang dahilan kung bakit umangat si Dave. Ano sinasabi nyo? Sinasabi nyo si Dave yung dahilan kung bakit umangat si Tatay Tekram. Di ba? Ginagawa nyong mali yung sinasabi namin, binabaliktad nyo. ganun po sila eh. Hindi nyo magawa, hindi nyo makaya, wala kayong mapaniwala kasi hindi naman kasi kayo kapani-paniwala. Nananahimik tayo, yes, I can do that. Pero minsan kasi, there is always a limit. I am also a human. I am also human. Kala ko, sasabihin mo, I am also a human animal. Nako. Nasasaktan din naman ako. Aminado, nasasaktan ka. Pero tumatawa-tawa ka sa live mo. So, ano tawag sa'yo? Nasasaktan ka na tumatawa. Baliw. Sa mga nangyayari, di ba? Nasasaktan ka, di ba? Pero tumatawa ka. Di baliw ka. Ako, hindi ako nasasaktan. Masaya ako lagi sa live ko. Masaya ako lagi sa mga videos ko. Kasi hindi naman ako nasasaktan sa mga sinasabi nyo. Without content, no revenue. So, Without content, no revenue. Nagkakamali ka dyan. May barbershop ako. May salon ako. May repair master ako. So, kahit wala akong content, may revenue pa rin ako. Bleh. Minamahal pa ako ng mga katekram. Diba? Wala ka na magagawa doon. Diba? Kumikita ako sa mga katekram, hindi sa mga Dave na sinasabi mo. Hindi sa mga taong humahanga kay Dave. Wala akong kinikita sa inyo. Sa mga katekram. Aminado ako na kumikita ako sa kanila. Hindi sila nag-skip ng ads eh. Baka ikaw, katekram, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na yan. Pindutin mo na rin ang notification bell. Para okay na okay. Diba? Para maging ma-notify ka kapag meron ako mga bagong video. Diba? Kaya wag mo sabihin na kumikita kami dahil kay Dave, dahil wala namang nanonood sa akin dito na maka-Dave. Lalo na sa live ko, wala. Si Wonderful Camping nanood nung kagabi, oo. Nag-iiyak sa live ko. Kinuyog siya ng mga katekram. Buti nga sa kanya. So, baka higpit sinturon po sila. Pero hindi po sana ganun na pamamaraan. Marami ka namang pwedeng sasabihin or itatopic about kuya. Marami talaga. Katulad ng si Dave, walang utang na loob. Si Dave, hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa kanya, kay Tatay Tekram. Marami. Si Dave, ayaw lumingon sa pinanggalingan niya, mas gusto pang mabulag. 'Di ba? Si Dave, parang si Dave sinasabi niya na content lang pala para sa kanya lahat. So, plastic pala siya na itinuring siyang anak ni Tatay Tekram, pero siya hindi pala niya itinuring na ama si Tatay Tekram. Ang dami, Daisy. Totoo ka dyan. Marami talaga na pwede kaming itapik kay Dave. Oo. Na hindi po ganun yung sasabihin mo. Dahil Hindi. Nagsasabi lang kami ng totoo. Alangan lang magsabi kami na mabait si Dave. Kasi nungalingan yun. Kung mabait yan, di sana good boy yan kay Tatay Tekram. Wala ka naman sabihin namin good boy yan. Hindi pwede. Pasisinungalingan mo pa kami. Mas okay nang kumita kami na kami ay nagsasabi ng katotohanan kaysa kumita kami, na kami ay magsasabi ng kasinungalingan na gusto nyong mangyari. Hindi pwede yun. Ayokong gumaya kay BJ na puro kasinungalingan na sinasabi. Kumita lang at magkaroon lang ng laptop. Diba? Hindi naman pwede yung ganun. Diba? May prinsipyo ako. Na pinangahawakan. Sa totoo lang tayo. Pero sa mga nakakakilala sa akin, no? Minsan, hindi ako seryoso. Minsan, nagpapatawa lang ako, nagjo-joke lang ako, 'di ba? Good vibes lang. Okay? Pero kayo, siniseryoso nyo.
'Di ba? Oh, mga mukha kasi kayong engot. alam mo sa sarili mo, Oh, dapat kasi nakabukod din ang ano mga katulad nito no? that you are lying. Alam mo talaga sa sarili mo 'yan na nagsisinungaling ka. While you are lying to someone, the more you are lying to yourself. Yes, totoo 'yan. Kaya huwag ka na magsinungaling. Ha? Para hindi ka magsinungaling sa sarili mo. Alam mo, Daisy, sarili mo yung sinasabihan mo diyan. Kasi hindi naman ako nasasaktan at hindi ako tinatamaan dyan sa sinasabi mo. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman ako yan. Ikaw yan, di ba? Di ba? Yun sana. Inisip nila yung ganun. Kaso lang kasi, kapag gawain mo talaga, kahit anong gawin pagbabago, hindi ka na talaga mababago. Ay, hindi ka na talaga magbabago, Daisy. Kasi nga, gawain mo talaga yan. Oo. Wala na talaga. Huwag ka nang umasa. Salita ka pa ng ganyan. Hindi ka naman talaga magbabago na. Ganyan ka na talaga. Oo, sinungaling ka na talaga. Ha? Mayabang ka na talaga. Tapos kapag nakahanap ka ng katapat, iiyak-iyak ka. Because lalabas at lalabas pa rin talaga kung sino ka at kung ano ka. Oo. Kaya nga, konti na lang ang sumusuporta sa'yo, di ba? Konti na lang ang naniniwala sa'yo. Oo, 200 na lang nanonood sa'yo. Yung kalahati ba doon, basher mo. Naiwan kasi, napag-iwanan sila. Oo, napag-iwanan sila. Ikaw yung napag-iwanan. Si Dave yung napag-iwanan ni Luis. Kaya nang sabi mo, Madam Ellen Placido, hindi Ellen Placido. Sino ba si Ellen Placido? Oo. Yan ba yung kapatid ni Tuxedo? Aray ko. O ni Acido? Aray ko, sorry. na kasi nila nakikita ang picture ni Kuya, or what I mean is, Bakit? Gusto ba namin makita ang picture ni Dave? Walang gusto makakita niyan. Ha? Ako pa nga nagsabi, di ba? Huwag niyong i-vlog, huwag niyong ilabas. And sinunod niyo naman yung payo ko. Kaso para may mali. Ha? Itinaon nyo, kasi dati ko pa yung sinabi pero hindi nyo naman sinunod agad nun. Kung kailan ngayon, ha? May kakaiba kasi ngayon Bigla-bigla. Nabigla nyong hindi i-vlog, hindi nag-upload, hindi nag-update. Yung pala nakikipagharutan sa mall. Sino ba naman ang gustong i-update na makikipagharutan ka sa mall? 'Di ba? Kaya hindi sila nag-update kay Biel kasi ang ginagawa ni Biel, nakikipagharutan sa mall sa matanda. Nahihiya silang i-update tayo. I-update yung mga kawakwakers nila. Kasi nga, si Dave, nakikipagharutan sa mall. Ayan At si Daisy ang nagsabi nun. So, kaya hindi sila nag-update po, nag-picture, nakunan sila. Oo. May nakakuha. 'Di ba? Yun naman pala yung dahilan. Kaya ayaw nilang mag-upload ng video, ng picture. Ang ginagawa pala ni Dave, nakikipagharutan sa matanda. pag-uusapan muna natin Ito yung nagsabi si Daisy. Nagsabi niyan, ito, ayan yung kasinungalingan. Kasi nga, hinahanap natin si Dave. Sinabi nating naiwan sa Boracay. Ayun, umamin si Ursula. Hindi naman pala naiwan sa Boracay. Nakikipagharutan lang sa mall, kaya wala silang video. Hindi pwede nilang videohan o picturean yung pakikipagharutan ni Dave sa matanda. Malingan, diba? Sino yung kaharutan ni BFF moderator na Net Kiambao doon sa mall? 'Di ba? Huli. Ganun tayo manghuli. 'Di ba? Ganun tayo manghuli ng mga ginagawa nilang kalokohan. So alam na natin ngayon. Sinabi lang natin na naiwan si Gador sa Boracay para maglabas sila ng info, lalo na si Daisy para maglabas ng info. Oo. At eto, na sa sobrang trigger nila doon sa sinasabi nating naiwan si Dave sa Boracay, naglabas si Daisy ng info na kung saan ito palang si Dave nakikipagharutan sa matanda sa mall. Kaya hindi sila makapag-video kasi hindi naman pwedeng videohan yon yung pakikipagharutan ni Dave sa matanda kasi katatawanan yun 'Di ba? Nakakahiya yun. Ikaw 18 years old, makikipagharutan ka sa matanda.
'Di ba? Okay sana kung apo mo yan eh. Hindi naman eh. Ibang tao yan eh. Oh. At ang apo, kapag makikipaglaro sa lola, hindi harut ang tawag doon. Eh sa kanya harutan na. Siya na mismo nagsabi, harutan. Pwede nakikipaglaro. Pero yung harutan, iba yun eh. 'Di ba? Oh, maharot si Dave. Tapos yung matanda maharot din. Eh di naghaharutan talaga. So, kaya hindi sila naglalabas ng video, picture, kasi yun nga po ang ginagawa ni Dave ngayon. Nakikipagharutan. Okay? Si Daisy na po ang nagsabi niyan. So, yun lamang mga kaibigan. Hanggang sa muli. Ayan. Kung umabot ka, dito mismo, sa video na to, ayan, dito mismo kung umabot ka dito, gusto kitang pasalamatan. Kasi, kumita na naman ako dahil sa'yo. Maraming salamat. So, maiinggit na naman si Daisy niyan. Kasi kung umabot ka sa video na to hanggang sa uli, malamang kumita talaga ako. Kaya maraming salamat. Lalo na kung hindi ka nag-skip ng ads ko, ay, kumikita talaga ako. Maraming salamat. At yun ay pagpapasalamat ko sa inyo mga katekram, mga ka-Solid B, mga ka-lovers. Kasi wala namang makabil dito. Okay, aminin nyo yan. Si Daisy lang nagsasabi niya na ang nanonood sa akin ay makabil. Kasi para lang masabi na maraming supporter si Biel. Pero mismo sa channel nila, hindi nila mapatunayan yon. So maraming salamat guys. Ingat kayo kasi may bagyo ngayon. At God bless po sa inyong lahat. Ayan, ingat po tayo palagi. And ano pa ba sasabihin ko? Ayun guys, no? Wag po natin kalilimutan at i-priority po ang mga videos upload ni Tatay Tekram sa kanyang YouTube channel. Para po yan sa mga future na pwede pa pong matulungan ni Tatay Tekram. Okay? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Good fucking vibes. Ingat kayo palagi. Bye-bye! Love you all guys.